OMG! Bakit wala ito sa 7 Wonders of the World? Itong templo na to, hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin kung paano ito nagawa. Mas mahirap pangaraw itong ipaliwanag kaysa sa pyramid sa Egypt. Ito ang Kailasa Temple sa Ellora Caves sa Maharashtra, India. Mahigit sa 1,200 years old na ito. Kilala rin ito bilang Cave number 16 at isa itong templong ginawa para kay Lord Shiva. Pero ito ang nakakabaliw. Ang normal na templo kasi para maitayo, kukuha ka ng bato, tatabasin mo, tapos ipapatong mo isa-isa para maging building, di ba? Pero dito, nako baligtad. Ang ginawa nila, pumili sila ng isang bundok. Pagkatapos, inalis nila ang lahat ng batong hindi nila kailangan. Hanggang ang natira, isang buong templo. Para kang may napakalaking bloke ng bato, tapos ang utos ng foreman sa'yo, o ito, gawin mong cathedral tapos hindi ka pwedeng magdagdag ng kahit isang piraso. Kung pwede mo lang gawin, magbawas. In short, para silang nag-sculpt ng isang masterpiece sa malaking bundok. Ayon sa Archaeological Survey of India, ang Kailasa Temple ang pinakamalaking monolithic excavation sa mundo. Ang ibig sabihin ng monolithic, halos buong temple complex inukit mula sa iisang malaking masa ng bato. At take note, hindi lang ito maliit na shrine Ang courtyard nito ay halos kasing haba ng isang football field. At sa pinakamalalim na bahagi, umaabot ito sa mahigit sa 30 meters pababa. Parang 10 palapag ng building na yan na inukit papasok sa bundok. Sa loob ng complex ay may malalaking halls, shrines, hagdan, pillars, elephant statues, at sobrang detalyadong carvings. May mga poster rin na more than 100 feet ang taas. And remember, hindi nila ito dinalaro na nandoon ng bato. Inukit lang nila ang paligid para lumabas ang pillars, walls, statues, at buong temple. Kumbaga, bundok yung canvas, pero temple ang final artwork. Pero dito talaga ako paano nila nagawa yun? Kasi hindi sila nagsimula sa ilalim Hindi foundation muna o poste. Sa ibabaw sila ng bundok nagsimula. Pababa nilang inukit ang buong templo. Bubungan muna, then walls, then yung sahig. Ibig sabihin bago pa sila gumawa ng unang malaking hiwa, kailangan alam na nila kung saan eksaktong mapupunta ang bubong, pinto, poste, hagdan, statues, at buong layout ng temple. Kapag napasobra ng ukit sa isang pilar, hindi ka pwedeng kumuha ng panibagong bato at idikit. At kapag nag-crack isang mahalagang section, game over na. Kaya hindi lang lakas ang kailangan mo dito. Kailangan ng matinding planning, mathematics, coordination at artistic skill. Kung iisipin mo nga, ang Kailasa Temple ay tinayo noong ika-8 siglo pa. Wala pa silang heavy equipment gaya ng excavator o hydraulic rock splitter. Wala din silang 3D CAD software para mag-render ng plano. Purong kamay, pait, at martilyo lang ang gamit nila. Nagawa nilang mag-ukit ng isang perpekto at dambuhalang templo mula sa itaas ng bundok pababa nang walang room para sa kahit na isang pagkakamali. Pero mas lalo pang nakakabilib dahil gawa ang Kailasa Temple sa basalt. Ang basalt ay tumigas na lava na galing sa bulkan. Napakatigas nito, kasing tigas ng granite. Hindi ito katulad ng malambot na bato na madali mong maukit gamit ang simpleng tools. Kailangan ng napakalakas na puwersa, pero kailangan din sobrang precise. Kasi hindi lang naman malalaking bahagi ang inukit nila May maliliit na detalye rin sa mukha, damit, hayop, patterns, at religious scenes. So imaginein mo, matigas na bato na parang granite pero ginawa nilang parang clay. And they did it 1,200 years ago. Grabe, Ngayon, dahil nga sa almost impossible feat na yan, dito pumapasok ang mga viral conspiracy theories. May nagsasabing gumamit daw sila ng ancient laser technology. May nagsasabing may advanced civilization dati na mas magaling pa kesa sa atin. May nagsasabi namang aliens daw ang tumulong. Pero ang totoo, wala pang matibay na archaeological evidence na nagpapatunay sa conspiracy theories na ito. Kaya naman mapapatanong ka na lang talaga, bakit wala ang Kailasa Temple sa 7 Wonders of the World kung saan kabilang Christ the Redeemer, Taj Mahal, at Great Wall of China? Ganito kasi yon, ang New 7 Wonders na inanunsyo noong 2007 ay isang private worldwide voting campaign at ang
Kailasa Temple, hindi siya nakapasok sa final list ng mga nanalo. Ganun pa man, kinilala naman ng UNESCO ang Ellora Caves bilang isang World Heritage Site. At ang Kailasa Temple ay itinuturing na isa sa pinaka-impressive na rock-cut structures na nagawa ng tao sa kasaysayan. Kung gusto mo pa ng mga ito pang insightful contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.